Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 12. Ang ebanghelyong ito ay bahagi ng sermon sa bundok na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa harap ng maraming taong sumusunod sa Kanya. At ang bahaging ito ay tinatawag na ang mga mapapalad o sa Ingles ay Beatitudes. At inilarawan dito ng ating Panginoong Jesucristo kung sino nga ba ang mapapalad o ang pinagpala. Sinabi rito ng Panginoon, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Sa ibang pagsasalin, sinasabi rito na mapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat mamanahin nila ang kaharian ng langit. Ang ibig sabihin nito ay ang taong walang kayamanan sa mundong ito, walang ninanais na tagumpay at katanyagan o mga material at makasanlibutang kayamanan kung hindi ang pagsunod sa Panginoon. At ang Panginoon ang kanyang tanging kayamanan. Kaya nga ang taong ito ay dukha sa espiritu. Dukha sa sariling lakas, dukha sa sariling katanyagan. Siya ay maliit, ngunit siya ay dakila sa kaharian ng langit. Sinabi pa rin na mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. At ito rin ang tao na nagdadalamhati sapagkat wala siya ng makasanlibutang kaligayahan o wala siya ng makalupang pagdiriwang. Ang tanging pagdiriwang na umaaliw sa kanya ay ang muka ng Panginoon. Kaya siya ay mapalad sapagkat ang tanging kanyang kaligayahan ay manatili sa presensya ng Diyos. At sinabi rin dito na mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Ang mga taong mapagkumbaba ay yung mga taong nakayuko ang ulo sa harapan ng Diyos. Ibinababa ang sarili at hinahayaang dakilain ng Diyos. Iniyuyuko ang ulo, ang ibig sabihin ay hinahayaan niya na ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa kanyang buhay. Kaya nga naman, siya ay magkakaroon ng pamana. At ang pamanang ito ay ang daigdig. Itong bagong daigdig na nais likhain ng Panginoong Hesus. At sinabi pa, mapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran sapagkat sila'y bubusugin. Ang tao naman na ito ay dukha sa katuwiran sa larangan ng daigdig. Ang ibig sabihin, siya ay gutom at nauuhaw sa hustisya ng Diyos. Maaring dahil sa kanyang karukhaan, dahil sa kanyang pagsunod sa Diyos, siya ay napagsasalitaan ng masama. Siya ay hindi kinikilala at siya ay hindi ibinibilang ng mga pangkat o ng mga tao sa daigdig na ito. Kaya nga ang taong ito ay gutom at nauuhaw. Gutom sa pagtanggap, gutom sa pag-unawa, sapagkat ang napakadilim na daigdig ay hindi maunawaan ang pagsunod niya sa Diyos. Ngunit ang pangako sa mabuting balitang ito na siya ay bubusugin. Ibig sabihin, isang araw siya ay makukumpleto. Samantalang ang mga tao sa daigdig na ito na makapangyarihan, mga taong may lakas, mga taong tanyag, ay mananatiling may kulang. Mabubuhay sa isang buhay na hindi ganap. Samantalang ang isang taong dukha sa espiritu, nagugutom at nauuhaw, ay binubusog ng Diyos. Pinagiging ganap sa bawat araw. At sinabi pa rin dito na mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Ang isang taong dukha ang espiritu at ang tanging yaman ay ang Diyos, ay nauunawaan niya ang pagdurusa ng kanyang kapwa. Kaya nga ang puso niya ay gising, mulat at palagi ang nahahabag. Nauunawaan niya ang kanyang kapwa, ang pagdurusa ng kanyang kapwa.
ang pagkawasak ng kanyang kapwa, sapagkat ang taong ito ay may mata na nanggaling sa kalangitan. Kaya nga siya ay mahabagin. At ganun ding paraan, dahil sa kanyang pagiging mahabagin, sa tuwina ay kinahabagan siya ng Diyos. Kinahabagan, kaya palagi siyang kinakalinga ng Panginoon. At sinabi pa rin dito na mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ang taong ito ay malinis ang puso, sapagkat ang puso niya ay dinalisay ng kanyang pananampalataya sa nag-iisang Diyos. Ang puso niya ay nilinis ng pagpapatawad at pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga ang taong ito ay may malinaw na pananaw sa buhay, sapagkat malinis ang kanyang puso at nakikita niya sa bawat kaganapan ng kanyang buhay, sa bawat oras at panahon na naroroon ang Diyos. Ang taong ito ay mapalad, sapagkat alam niyang kailanman ay hindi siya nag-iisa. Ito ang regalo ng dalisay at malinis na puso, na alay din ng ating Panginoon. At sinabi pa rito, mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Ang taong ito ay may misyon, at alam niya ang kanyang misyon, ang kanyang dapat gawin sa araw-araw na buhay. Buuin ang kapayapaan, pagkasunduin ang kapwa sa kanyang kapwa, pagkasunduin ang kanyang kapwa sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang taong ito ay gumagawa ng tulay upang maibalik muli ang ugnayan. Ang ugnayan ng kapwa sa kapwa at ng tao sa Diyos. Sapagkat narito ang totoong kalikasan ng tao. Sapagkat hindi isinilang ang tao na magiging mag-isa lamang panghabang buhay. Ang tao ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. Isang Diyos na may tatlong persona na may ugnayan. At ayun ang wangis at larawan ng tao. Ayun ang kalikasan ng tao. Kaya nga, ang taong ito ay gumagawa ng tulay, gumagawa ng paraan. Ito ang kanyang misyon. Ibalik ang ugnayan ng pag-ibig ng tao. At ibalik ang ugnayan ng tao sa pag-ibig ng Diyos. Sinabi pa rin dito, mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Mapalad ang taong ito bagamat siya ay nahihirapan, siya ay nasasaktan, sapagkat siya ay inuusig. At maaaring ang pag-uusig ay sa pamamagitan ng mga salita o sa pamamagitan ng mga pisikal na aksyon. At ang taong sumusunod sa Diyos ay nagdurusa. Ngunit katulad ng pagsunod ng isang anak ng Diyos sa ating Panginoong Hesukristo na nagpasa ng krus habang inaalimura, habang inuunsulto, habang niyuyurakan, habang sinasaktan, hindi siya humihinto. Sapagkat anumang balakid sa kanyang pagsunod sa Diyos ang nasa kanyang harapan, kailanman ay hindi siya nito mapagtatagumpayan, sapagkat ang kanyang kalooban ay nasa puso ng Panginoon. Kaya nga ang taong ito ay pinapatnubayan at ginagabayan hanggang isang araw siya ay mapabilang sa kaharian ng langit. At sinabi pa rito, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan sa napawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magalak kayo at magalak, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. At dito na binibigyang linaw ng ating Panginoong Hesukristo, ano ba ang pag-uusig na mangyayari sa isang taong may puso na nais na sumunod sa Panginoon. Lalaitin, uusigin, paparatangan ng lahat ng uri ng kamalian, ng mga kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng mga masasakit na pangyayaring ito, sinabi ng ating Panginoon, narito ang kasiyahan at narito ang kagalakan. Sapagkat ang gantimpala ng mga taong nagtsatsaga, nagtitiis at umaasa sa Diyos ay gantimpala mula sa kalangitan. Lahat ng mga propeta sa kasulatan, lahat ng mga alagad at apostol ng ating Panginoong Hesukristo, lahat sila
ay sinaktan ng mundo. Ngunit hindi sila nagalit sa mundo. Hindi sila nagtanim ng puot sa kapwa. Sa kanilang puso sila ay nagpatawad. Sapagkat ang tanging mahalaga sa puso ng mga mapapalad at pinagpala, sa puso ng mga taong naisumunod sa ating Panginoong Hesukristo, ay ang gantimpalang kalangitan. Kaya nga sa araw na ito, ang mga talatang ito ay mga pintuan upang maunawaan natin kung paano pumasok sa pagiging mapalad, kung paano maranasan ang pagpapala ng Diyos. Ang mga numero at bilang ng mga talatang ito ay para bang mga pintuan, bintanang durungawan upang ating makita, ating masulyapan ang paanyaya ng ating Panginoong Hesukristo sa isang ugnayan ng pagpapala. Mula sa kanyang kabutihan, nais niyang ipahayag ang kanyang pag-ibig at pagliligtas sa mga mapapalad na nais sumunod sa kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.